Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Ako nga pala si Beth. Matagal na akong nakikinig sa iyong programa at sa bawat kwento na naibabahagi ninyo ay naaalala ko ang sarili kong karanasan noong nasa 18 taong gulang pa lamang ako. Sa katunayan, hindi lang pala ako ang nakaranas nito dahil maging ang aking matalik na kaibigan na si Lily ay kasama ko rin noong naranasan ko ang pangyayaring yun, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Naganap ito noong taong 1986. Noong mga panahon na yan ay nasa kolehiyo na kaming dalawa ni Lily. Normal sa aming mga kolehiyala ang magmahal o kaya naman magkagusto sa mga kalalakihan na makikita namin, lalo na kung pogi ito. Pero iba kaming dalawa ni Lily. Wala kaming oras sa mga lalaki. Dahil na rin sa laging paalala sa amin ng aming mga magulang na bawal muna magkaroon ng kasintahan hanggat hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Wala namang kaso yun sa amin ni Lily dahil naniniwala rin kami na mas importante pa rin ang edukasyon kaysa sa pagkakaroon ng kasintahan o asawa ng maaga. Sa Barrio Guava kami nakatira ni Lily. Malapit yun sa universidad sa pinag-aaralan namin noon. Maliit na baryo lamang yun at medyo magkakalayo ang bahay. Sa iisang bahay lang kami nakatira noon ni Lily at sa pagtira namin sa Barrio Guava ay wala kaming nakasalamuhan na taong swapang, masama o kaya naman maingay. Lahat talaga ay tahimik at kung mag-usap-usap man ay halatang ayaw mag-ingay masyado. Pabor din naman sa amin yun ni Lily dahil mas nakakapag-aral kami kapag tahimik ang lugar. Wala rin kaming kapitbahay noon ni Lily. Mayroon namang isang maliit na bahay sa harapang bahay namin, kaso wala namang tao. Hindi nga kami lumalapit doon dahil makaluma ang estilo ng bahay at tinatayuan talaga ako ng balahibo kapag napapadaan ako sa bahay na yun. Hindi na lang kami nagtanong ni Lily sa mga tao roon patungkol sa bahay na yun. Dahil ang mahalaga sa amin ay hindi kami napapahamak. Hanggang isang araw pauwi na kami noon ni Lily. Naglalakad kami papunta sa aming bahay. Nasa bandang 5:00 na ng hapon at marami pa ring nasa labas ng kani-kanilang bahay. May mga tumatawa at nag-uusap-usap pero malumanay lamang ang boses nila. Hindi ko na tuloy napigilan tanungin si Lily kung bakit ganoon sila mag-usap. Nagbiro pa ako na hindi uso sa kanila ang sigawan dahil mahinhin at kalmado lagi ang boses ng mga tao doon. Nagkibit balikat naman si Lily. Sanagot niya ako na disiplinado lang daw ang mga tao roon sa baryo na yun. Mahina akong tumawa sa sinabi niya. Sinabihan ko pa siya na nasobrahan sila sa pagiging disiplinado dahil ayaw nang sumigaw. Hindi na sumagot pa sa akin si Lily. Maya-maya pa ay nakita ko si Lolo Jaime na naglalakad papunta sa amin. Huminto ako sa paglalakad. Saka kumaway kay Lolo Jaime. Agad niya naman akong nakita at nakangiting lumapit sa amin. Si Lolo Jaime ang kilalang albularyo sa baryo na yon. Matanda na siya pero malakas pa rin. Marami rin siyang suot na kwintas na pinaniniwalaan na anting-anting daw at tumutulong para manatiling malakas si Lolo Jaime. Noong dumating kami sa baryo na yon, si Lolo Jaime ang unang sumalubong sa amin at ang taong naging unang kaibigan namin ni Lily. Nang makalapit si Lolo Jaime ay agad niya kaming kinumusta patungkol sa aming eskwela. Mabilis naman kaming sumagot ni Lily na ayos lang yon. Nangunot ang noo ko nang titigan ako ni Lolo Jaime. Mahina pa siyang tumawa sa kasinabi sa akin na napapansin niya raw ang pagtataka sa mukha ko. Sinagot ko naman siya na nagtataka ako kung bakit mahina ang pagsasalita ng mga tao sa baryo na yun. Sumigunda rin sa akin si Lily at sinabing nasobrahan na raw ata sa pagiging mahinhin. Muling tumawa si Lolo Jaime. Sinabi niya sa amin na may dahilan daw kung bakit ganoon ang mga boses nila. Tinanong ko naman agad kung bakit. Sinagot niya ako na nag-iingat lang daw ang mga taga Barrio Guava. Hindi na ako nakatanong pa nang may tumawag kay Lolo Jaime.
Tinapik na lamang ako ni Lolo Jaime sa braso, saka naglakad na siya paglagpas sa amin. Napakamot na lamang ako sa ulo noon at naglakad na pauwi ng bahay. Pag uwi namin ng bahay ay bagsak akong naupo sa malambot naming upuan. Tinanong ko pa si Lily noon kung anong pwede namin gawin dahil bakasyon naman. Nagulat ako nang sabihin niya na magkaraoke daw kami. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakakanta. Pumayag naman ako agad. Hindi ko inisip noon yung kultura sa baryo na yun na maging tahimik. Noong gabing yun ay nagkaraoke kami ni Lily. Wala na kaming pakialam noon ni Lily kung malakas ang aming boses dahil ang iniisip ko noon ay maging masaya kami dahil bakasyon na sa eskwela. Kinabukasan maaga akong nagising para magwalis sa harapan ng bahay namin. Bandang 6:00 pa lamang ng umaga yon noong lumabas ako ng bahay at nagwalis. Noong mga oras na yun ay wala pang katao-tao sa paligid maliban sa akin. Maya-maya pa ay natigilan ako nang may lumabas sa bahay na nasa harapan namin. Isang lalaki ang lumabas doon at nakahubad pa ng pang-itaas na damit. Natulala ako. Bukod kasi sa matipuno ay napakagwapo rin ng lalaki. Hindi ako makapaniwala na may taong titira sa lumang bahay na yun. Humarap sa akin ang lalaki at nakita ko ng malinaw ang kanyang muka. Gwapo po talaga siya at makisig din. Bigla siyang nagsalita at sinabihan ako na bago lang daw siya sa baryo na yun. Ayon pa sa kanya, gusto niya raw makipagkaibigan sa akin. Lalo na't wala raw siyang kilala sa baryo na yun. Nagpakilala pa siya sa pangalan na Roy. Nahihiyang sinagot ko si Roy na ayos lang na maging kaibigan niya ako. Pagkatapos kong sabihin yun ay kumaripas ako ng takbo papasok ng bahay. Alam ko naman na pagiging walang modo ang ginawa ko. Pero pakiramdam ko noon ay binalot ako ng hiya, lalo na't ang pangit ng itsura ko. Kung naniniwala kayo sa love at first sight, ganoon ang naramdaman ko sa gwapong estranghero. Nag-ayos muna ako ng aking sarili at kinuha rin ang tira naming pagkain kagabi bago muling lumabas ng bahay. Pinuntahan ko si Roy sa bahay niya. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga upuan at mesa. Nang makita ako ni Roy ay tinanong niya ako kung mayroon daw bang ibang karinderya sa baryo na yon. Gusto niya raw kasing gawing karinderya ang ibaba ng kanyang bahay. At yung mismong araw din na yon ang pagbubukas ng karinderya. Sinagot ko siya na walang ibang karinderya sa baryo. Binigay ko rin kay Roy ang ulam na niluto ko. Napangiti ako nang masiglang tinikman ni Roy ang pagkain pero laking gulat ko nang iluwa niya ang kinain niyang karne. Saka itinapon pa ang ulam sa sahig. Napaatras ako dahil doon. Agad na nang hingi ng tawad si Roy. Tinanong niya ako kung mayroon daw bang asin at bawang ang ulam. Sinagot ko naman siya ng oo. Sinabihan niya ako na hindi raw siya kumakain ng kahit anong pagkain na may halong asin at bawang. Bawal daw yun sa kanya. Nang tignan ko siya ay pumuputok na ang labi niya. Namamaga na rin ang labi niya at mukha niya. Humingi ako ng tawad sa aking ginawa pero ngumiti lang si Roy. Kahit pagngiti niya ay sobrang pogi talaga. Sinabihan ako ni Roy na tikman ko na lang daw ang mga pagkain na inihanda niya para sa pagbubukas ng kanyang karinderya. Pinaupo niya ako sa isa sa mga upuan. Ayon pa sa kanya, lahat daw ng ipapatikim niya sa akin ay galing pa sa masarap at malusog na karne ng hayop. Matiyak daw na magugustuhan ko. Bago pa man ako makasagot ay pumasok na sa isang pinto si Roy. Ilang saglit pa ay lumabas din naman agad siya. Dala-dala ang 2 plato na may 2 uri ng putahe ng karne. Itsura pa lang ay nakakatakam na. Malalaki ang karne at mangangamoy din ang masarap na aroma nito. Sinabihan ako ni Roy na tikman ko raw at sabihin ko raw ang totoong lasa. Kung hindi raw masarap ay wag daw akong mahiyang sabihin para daw mabago niya habang hindi pa nagbubukas ang karinderya. Hindi na ako nagsalita pa at tinikman na ang isang putahe. Pagdikit pa lang ng karne sa dila ko ay napapikit na ako sa sarap. Malinamnam at malambot ang karne.
Sa kalagitnaan ng aking pagngunguya ay naramdaman kong may tumusok sa gilagid ko. Agad kong niluwa yun at isang maliit na buto ang nakita ko. Natatawa namang kinuha ito ni Roy. Hindi niya raw sinasadyang maihalo ang buto na yun sa karne. Pero sigurado naman daw siyang malinis ang gawa niya. Hindi na ako masyadong nagtanong pa at tanikman na rin ang pangalawang putahe. Gaya ng nauna, masarap din ito. Muli akong napapikit dahil sa sarap ng lasa. Ilang saglit pa ay nagunot ang aking noo dahil sa pag-iiba ng lasa ng karne. Agad kong naluwa ang karne at nanlaki ang aking mata dahil hilaw na karne ang niluwa ko. Pagtingin ko kay Roy ay kumakamot na ito sa ulo. Sabi niya sa akin na mukhang may karne daw na hindi naluto. Humingi pa siya ng pasensya sa akin dahil daw yun ang nakain ko. Pilit na ngiti na lamang ang binigay ko sa kanya. Sinabihan ko rin siya na ayusin ang pagluluto dahil baka may magreklamo agad sa kanya. Tumungo naman siya bilang tugon. Napatitig ako sa mata niya noon at sa isang iglap ay maramdaman ko ang biglaang pagkahilo. Napahawak ako sa aking ulo at nang tignan ko ulit si Roy ay iba na ang itsura niya. Kumabot na ang mukha niya. Puti na ang buhok at may matatalim na ngipin. Napaatras ako at akmang magsasalita nang maramdaman ko ulit ang sakit ng aking ulo. Unti-unti ay natumba ako noon sa sahig at ang huli kong nakita bago ako pumikit ay ang nakangiting halimaw sa aking harapan. Nagising ako sa malakas na tili ni Lily. Pagmulat ko ng aking mata ay nakita ko si Lily na malawak ang ngiting nakatitig sa akin. Tinanong ko naman siya kung bakit siya tumitili. Sa halip na sagutin ako ay kinantas ako ni Lily. Ayon sa kanya, hinatig daw ako ng poging kapitbahay ng may-ari daw ng karinderya. Hindi raw ako nagsasabi na makilala ko na raw ang gwapong may-ari ng karinderya. Natigilan ako sa sinabi niya. Manambalik sa akin noong mga oras na yon ang nakita ko bago ako mawalan ng malay. Tinanong ko si Lily kung gwapo ba talaga ang naghatid sa akin o isang halimaw na kulubot ang muka. Tinignan ako ni Lily na parabang pinubuan ako ng 10 ulo saka sinabi sa akin na gwapo raw ang naghatid sa akin. Inisip ko na lamang noon na baka namalikmata lamang ako at baka imahinasyon ko lang ang nakita kong halimaw. Tumayo ako nang ayain na ako ni Lily na lumabas ng bahay. Paglabas namin ay maraming tao ang labas-pasok sa karinderya ni Roy. Gaya ng nakasanayan, walang kahit anong ingay ang pagkain nila. Kung magkwentuhan naman ay saglit lang. Maglalakad na sana kami ni Lily palapit sa karinderya nang makita ko si Roy na hawak-hawak sa braso si Lolo Jaime. Sa unang pagkakataon sumigaw si Lolo Jaime. Sinabi niya na wag daw kakain sa karinderya dahil hindi raw tao si Roy. Magising na raw ang nilalang na pinagkakaingatan nilang wag magising. Sinabihan naman siya ni Roy na wag nang mag-iskandalo. Pagkatapos ay iniwan ni Roy si Lolo Jaime sa labas ng karinderya. Nilapitan ko naman si Lolo Jaime. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin niya. Pero nagulat ako nang samaan niya ako ng tingin. Sinamaan niya rin ng tingin si Lily at danuro kami gamit ang kanyang daliri. Galit niyang sinabi sa amin na kasalanan daw naming dalawa ang nangyari. Binigyan daw namin siya ng trabaho at hindi raw niya alam kung makakaya niyang mag-isa na palayasin si Roy, lalo na't walang naniniwala sa kanya. Kunot ang aking noo. Natanong siya kung bakit gusto niyang palayasin si Roy. Pero bago pa man niya masagot ay lumabas si Roy na may dalang itak. Sinigawan niya si Lolo Jaime na wag magkakalat ng mga masasamang impormasyon tungkol sa kanya. Dahil ang gusto lang ni Roy ay magnegosyo. Hindi na nagsalita pa si Lolo Jaime. Tinagdan na lang kaming dalawa ni Lily ng masama. Saka siya kumaripas ng takbo palayo habang sumisigaw na magsisisi raw kami. Nang makalayo siya ay nagsalita si Roy. Sinabi niya sa amin na baliw na raw si Lolo Jaime. Bigla na raw kasing susugod si Lolo Jaime at sinasabing aswang siya kahit hindi naman daw. Nagawa pang nagbiro ni Roy na itsura niyang gwapo raw ay imposibleng aswang siya.
Mabilis naman akong sumang-ayon sa sinabi niya. Sinabi ko pa na baka nga dahil sa katandaan ni Lolo Jaime ay kung ano-ano na ang naiisip niya. Mahina pa akong tumawa pagkatapos kong sabihin yun. Inaya kami ni Roy papasok ng karinderya. Naupo kaming dalawa ni Lily sa bakanting upuan. Sinabi naman ni Lily kay Roy ang kakainin namin na agad namang inilista ni Roy. Bago ito maglakad palayo. Nagkatinginan kami ni Lily. Nangunot ang aking noo nang mapansin kong umaling siya at napabuntong hininga. Tinanong ko siya kung anong problema. Sinagot niya ako na iba raw ang tingin kanina ni Lolo Jaime. Nasanay daw siya na mabait ang tingin sa kanya ni Lolo pero kanina raw ay puno raw ng takot ang mata ni Lolo Jaime. Mahina akong tumawa. Tinanong ko si Lily noon kung naniniwala ba siyang aswang si Roy. Pero hindi sumagot si Lily. Hindi ko na nagawang magtanong ulit dahil dumating na ang pagkain namin. Nang tikman ko ito ay masarap pa rin. At sa kabutihang palad, wala na yung malansa na lasa ng karne. Pagkatapos namin kumain ay agad na kaming umalis ni Roy sa karinderya na yun. Noong araw na yun napaisip din ako sa sinabi ni Lily patungkol kay Lolo Jaime. Yun din kasi ang unang beses na ganoon ang naging trato ni Lolo Jaime sa aming dalawa ni Lily. Pagdating ng gabi, bandang alas 9 pa lang ay tulog na si Lily. Ako na lang ang naiwan sa sala ng bahay habang nagbabasa ng aking libro. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng sigaw sa labas ng aming bahay. Sa unang pagkakataon nagkaroon ng sigaw sa baryo na yun. Mabilis akong lumabas ng bahay pero wala namang tao. Inisip ko na lamang na baka guni-guni ko lang. Papasok na sana ako sa bahay nang marinig ulit ang sigaw na yun pero may kasama ng paghingi ng tulong. Kinabahan ako noong mga oras na yun. Sunod-sunod ang paghingi ng tulong ng isang boses babae. Pinilit ko ang sarili ko noon na magmakialam at pumasok na lang ng bahay. Muli kong ipinagpatuloy ang pagbabasa ng libro. Pero nang nakarinig na naman ako ng malakas na sigaw, sa pagkakataon na yun ay boses na ng lalaki. Hindi ko na natiis na kunin ang kutsilyo sa kusina at lumabas ng bahay. Paglabas ko ay nagulat ako nang makita ang isang lalaking duguan. Nakatitig siya sa akin habang iika-ikang naglalakad. Inangat niya ang kanyang kamay at nanghingi ulit ng tulong pero bago ko pa man siya mahawakan ay isang halimaw ang dumamba sa lalaki. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang pinapanood na saksakin ng aswang ang dibdib ng lalaki. Kitang-kita ko rin kung paano hugutin ng aswang ang puso nito. Ilang saglit pa ay lumingon sa akin ng aswang. Namumula ang mata niya. Sa mismong harapan ko sinubo niya ang puso ng lalaki. Umayos ng tayo ang aswang. Unti-unti akong napaatras nang maglakad siya palapit sa akin. Bago pa man siya makalapit sa akin ay mabilis akong pumasok at isinara ang pinto. Nanginginig ang buo kong katawan habang nakasandal sa pinto na paulit-ulit na hinahampas ng aswang. Naririnig ko pa ang malalakas na paghinga ng aswang at pagtawa niya. Lumayo ako sa pinto saka mabilis na umakyat sa pangalawang palapag upang gisingin si Lily. Laking gulat ko na lamang nang may pumasok sa pinto ng kwarto ni Lily. Nanlalaki ang mata kong tinignan ang isang figura ng lalaki at bago pa man ako makasigaw ay nakita ko si Roy. Sugatan itong naupo sa sahig. Nag-aalangan pa akong lapitan siya pero sa huli ay nilapitan ko pa rin si Roy. Tinanong ko siya kung paano siya nakaakyat sa pangalawang palapag. Napansin ko rin ang madiin na kagat sa kanyang braso. Sinagot naman ako ni Roy na nilabanan niya raw ang aswang na nasa harapan ng bahay ko. Nagawa niya raw itong masugatan pero bago raw makalayo ang aswang ay nakagat siya nito sa braso. Hindi ako nakaimik. Nakatingin lamang ako sa sugat niya habang nanginginig ang aking kamay. Yan po ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng isang krimen. Tinanong pa ako ni Roy kung ayos lang ako pero hindi ko siya sinagot. Agad ko siyang pinatayo sa kainalalayan hanggang sa makarating kami sa aming kusina. Kinuha ko pa ang panlinis namin sa sugat.
Saka ko nilinisan ang sugat ni Roy. Maya-maya pa ay nagpasalamat ako kay Roy. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya nilabanan ng aswang ay baka nakapasok na yun ng bahay. Nang tignan ko si Roy ay diretso lang ang tingin niya sa akin. Hinawakan niya pa ang aking pisngi. Sinabi niya sa akin na siya raw ang dapat magpasalamat dahil kung hindi raw sa aming dalawa ni Lily ay baka wala pa siya sa baryo na yun. Nanunot ang noo ko sa sinabi niya, pero agad na nagsalita si Roy na biro lang daw. Saka siya tumawa. Pinawanan ko na lamang si Roy kahit medyo nakaramdam ako ng hindi pagiging komportable sa simpleng biro niya. Nang matapos ko siyang gamutin ay sinabihan niya ako na kung gusto ko raw na maging parte ng karinderya niya. Kailangan niya raw kasi ng taong tutulong sa kanya sa karinderya. Kahit daw taga-tikim lang ng bawat putahe na kanyang lulutuin. Agad naman akong pumayag dahil trabaho rin yun. Nagpaalam na rin agad si Roy at nang makalabas siya ng bahay ay bagsak akong naupo sa upuan. Noong gabing yun pakiramdam ko ay nanghina ako dahil sa mga nangyari. Kinabukasan pumunta agad ako sa karinderya ni Roy para tulungan siya. Noong mga oras din na yun umalis din si Lily para maghanap ng trabaho sa labas ng baryo. Sa kusina ako dinala ni Roy. Marami na agad doon nakasalang na mga niluluto. Tahimik ko lamang hinahalo noon ang niluluto ni Roy nang pumasok si Roy sa kusina. May dala-dala siyang sako. Sinabihan niya ako na ituloy ko lang daw ang paghahalo dahil lilinisin niya lang daw ang mga karne sa likod ng bahay. Nag-alok ako noon na ako na lang ang maglilinis. Lalo na't hindi naman ako maalam sa pagluluto pero hindi pumayag si Roy. Ayon pa sa kanya, may tiwala daw siya sa pagluluto ko. Hindi na ako nakaimik pa nun nang lumabas na siya ng kusina. Sumunod na lamang ako sa kanyang gusto at maya-maya pa ay bumalik si Roy na may daladalang mga karne na nakalagay sa timba. Malalaki ang karne at namumula pa ito. Halatang sariwa yun at bagong katay. Tinanong ako ni Roy kung tapos na ba ang niluluto niya. Sa halip na sagutin siya ay binigay ko na lamang sa kanya ang sandok. Sinabihan ko si Roy na siya na ang magpatuloy dahil hindi talaga ako maalam sa pagluluto. Dagdag ko pa na ako na ang maghahati ng karne. Pumayag si Roy kaya kinuha ko ang malaking kutsilyo saka ang karne. Tahimik lamang kaming dalawa ni Roy habang ginagawa ang aming mga gawain pero ilang saglit pa ay napansin ko ang isang kuko na nakabaon sa karne. Nang tignan ko si Roy ay abala siya sa pagluluto. Pinagmasdan ko pa ng mabuti ang kuko. Iniisip ko noon na baka peking kuko lamang yon pero totoong-totoo ang itsura nito. Napatalon ako sa gulat nang magsalita si Roy. Kaya naman aksidente kong nabitawan ng kuko at nahiwa pa ang daliri ko. Tinanong ako ni Roy kung tapos na ba ang hinihiwa ko. Nang tignan ko si Roy ay ramdam ko na ang panginginig ng aking daliri. Sinagot ko si Roy na matatapos na pero nanatili pa rin siyang nakatitig sa akin. Tinignan niya ang karne. Doon ko napansin ang kaunting dugo na sigurado akong galing sa daliri ko. Peke akong tumawa. Sinabi ko kay Roy na aksidente kong nahiwa ang daliri ko. Hindi nagsalita si Roy. Kinuha niya lang ang kutsilyo sa kasinabihan ako na ayusin na raw ang mga upuan at mesa. Mabilis naman akong sumunod sa kanya. Nang makalabas na ng kusina ay medyo sumilip pa ako sa loob. Nasaksihan ko mismo kung paano dinilaan ni Roy ang dugo sa kutsilyo. Masuka-suka akong lumayo sa kusina. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na hindi totoo ang nakita ko. Kasi naman gwapo si Roy. Inosente rin ang mukha niya. Wala sa itsura niya ang maging masama. Gayunpaman kahit anong isipin ko noon ay pilit ko pa rin naaalala ang pagdila niya sa dugo na nasa kutsilyo. At sigurado akong hindi normal na gawain yun ng isang tao. Naisipan ko na lamang na lumabas ng karinderya para pakalmahin ang dibdib ko. Nakita ko ang mga kabaryo ko na nagtitipon-tipon sa harapan ng isang bahay. Dala ng kuryosidad, lumapit ako sa mga pinagkakaguluhan nila.
Nakita ko ang isang babae at isang lalaki na wala ng kahit anong paa at braso. Wakwak din ang dibdib at wala ng kahit anong laman sa loob ng katawan. Mabilis akong lumayo roon bago ako masuka. Hindi ko rin sinasadyang mabangga si Lolo Jaime. Agad akong nanghingi ng pasensya pero hinawakan ni Lolo Jaime ang aking braso. Hindi na ako nakaangal pa nang hilain ako ni Lolo Jaime palayo sa nagkukumpulang mga tao. Binitawan niya lamang ako noong makarating na kami sa harapan ng bahay niya. Tinanong ko si Lolo Jaime kung anong kailangan niya. Sinagot ako ni Lolo Jaime na alam niya na raw ang nasaksihan ko raw ang pagpatay sa 2 biktima. At alam niya raw na malapit ako sa aswang dahil nakita niya raw ang aswang na umaakyat sa dingding ng aming bahay at pumasok sa bintana. Peki akong tumawa, saka agad na tumanggi. Dagdag ko pa na wala akong kinalaman sa aswang. Sinabihan ko si Lolo Jaime na inilalagay ko raw ang sarili ko sa panganib. Layuan ko raw si Roy dahil aswang daw ang gwapong may-ari ng karinderya. Hindi ako nakaimik. Muling nagsalita si Lolo Jaime. Binabalaan niya ako na wag na raw lalapit pa kay Roy kung gusto ko pa raw mabuhay. Gumagawa na raw ng paraan si Lolo Jaime para mapalayas ang aswang na si Roy sa baryo na yun. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pumasok na siya sa kanyang bahay. Naiwan ako sa labas na takang-taka na sa nangyayari. Hindi ko na alam kung sino pa ang papaniwalaan ko. Hindi ko rin alam noon kung susundin ko ba ang sinabi ni Lolo Jaime o pagkakatiwalaan na lamang si Roy. Bumalik ako sa karinderya ni Roy. Nakita ko siyang nag-aasikaso na ng mga customer. Tinanong niya pa ako kung saan ako galing pero sa halip na sagutin siya, ay tinanong ko siya kung saan siya galing at kung bakit bigla na lamang siyang sumulpot sa baryo namin. Natigilan si Roy. Pinatigan ko ang mata ni Roy pero pilit niyang iniiwas ang mata niya. Sinagot ako ni Roy na personal na impormasyon daw yun at hindi raw dapat yung tinatanong. Tatalikod na sana si Roy sa akin nang mahawakan ko ang kanyang kamay. Seryoso ko siyang tinanong kung aswang ba siya. Saglit makatahimikan ng namayani sa aming dalawa bago siya tumawang mahina. Hinawakan niya ang aking liig hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa aking batok. Babanang siya sa akin na masyado raw akong matapang. Gusto niya nga raw sana ako kaso masyado raw akong palatanong kaya mas mabuti pang patahimikin niya na lamang ako. Hindi pa ako nakakasagot nang maramdaman ko ang saksak sa aking tiyan. Nanlalaki ang mata kong tinitigan si Roy. Inalalayan pa ako ni Roy papunta sa isa pang kwarto. Kahit gustuhin kong sumigaw para mapansin ng mga tao ay hindi ko magawa dahil mas napupunta ang atensyon ko sa aking sugat sa tiyan. Nang makapasok sa kwarto ni Roy ay pabagsak niya akong binitawan. Nang tignan ko ulit si Roy ay wala na ang gwapo niyang muka. Kulubot na ang mukha niya at namumula ang mata. Sinabi niya sa akin na hintayin ko lang daw si Lily dahil magkasama raw kami ni Lily na magiging karne sa mga putahe niya sa karinderya. Hindi ko na magawa pang magsalita noon nang hampasin na ako ni Roy sa aking muka. Nagising ako sa mahihinang tapik sa aking muka. Nang inulat ko ang aking mata ay nakita ko si Lily na takot na nakatingin sa akin. Sugatan ang kanyang muka. Tinanong ko si Lily kung anong nangyari. At sinabi niya sa akin na aswang daw si Roy. Kinuha raw siya ni Roy at dinala sa kwarto na yun. Dagdag pa ni Lily na hindi raw siya makapaniwala na ang gwapong itsura ni Roy ay may kademonyuhan palang tinatago. Bumangon ako. Hindi ko na ininda pa ang sakit ng aking tiyan. Tinanong ko si Lily kung may plano na ba siya. Umiling sa akin si Lily. Ayon pa sa kanya, sinabihan daw siya ni Roy na kami raw ang magiging putahe niya para maibenta sa karinderya. Hindi ako makaisip ng tama noong mga oras na yon. Wala akong ibang masisi kundi ang sarili ko. Saglit kaming natahimik ni Lily. Kapwa hindi na namin alam ang gagawin noon. Napatingin kami sa pinto nang bumukas ito. Akala ko ay si Roy pero bumungad sa amin si Lolo Jaime na may daladalang buntot pagi. Agad niya kaming nilapitan. Sinabihan niya kami na tumakas na raw kami habang
Tunog pa si Roy. Siya na raw ang bahala para kalabanin ng aswang. Agad naman akong umiling. Sinabi ko na tutulungan namin siya pero hindi pumayag si Lolo Jaime. Sinabi niya sa amin na si Roy daw ay dating residente ng Barrio Guaba. Noong unang panahon daw ay purong aswang ang nakatira sa baryo na yon. At si Roy daw ang kahuli-hulihang aswang na nakatira doon. Malakas daw si Roy kaya hindi ito napatay. Napatulog niya lang daw ito noon. Kaya raw ang pinakarason bakit tahimik ang mga tao sa baryo na yon ay dahil ayaw nilang magising ang sinaunang residente na aswang ng baryo. Nagising lang daw si Roy dahil sa ginawa namin ni Lily na ingay. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lily. Nakaramdam ako ng konsensya noon. Agad akong humingi ng pasensya. Sumigunda rin si Lily na tutulong kami sa pagpapalayas kay Roy sa baryo. Hindi na nagawa pang makasagot ni Lolo Jaime nang makita namin ni Lily si Roy sa kanyang likuran. Agad kaming sumigaw ni Lily. Sakto naman na nakaiwas si Lolo Jaime bago pa man siya masaktan ni Roy. Sinigawan kami ni Lolo Jaime na umalis na raw bago pa man kami mapahamak. Tumalima kami agad ni Lily pero naharangan kami ni Roy. Malakas nang hinampas sa aming dalawa ni Lily ang kanyang kamao. Napangiwi pa ako dahil sa sakit ng aking tiyan. Samantala, sinugod muli ni Lolo Jaime si Roy gamit ang buntot tagi. Hinampas niya si Roy sa likod. Napasigaw ako nang tumakbo si Lily palapit kay Roy. Kumuha si Lily ng isang upuan saka inihampas ito sa likuran ni Roy na naging dahilan para mapadapa ang aswang. Ginawa yung pagkakataon ni Lolo Jaime para sakalin si Roy sa liig gamit ang buntot tagi. Nagsalita rin ng kung ano-anong orasyon si Lolo Jaime bago niya inilabas ang isang kutsilyo saka isinaksak ito sa batok ni Roy. Bumagsak ang ulo ni Roy sa sahig habang lumayo naman si Lolo Jaime at Lily. Natulala ako sa nakita. Nang lingunin ako ni Lolo Jaime, ay sinabi niya sa akin na wag na raw ipapanabi sa iba na siya ang may gawa ng pagpatay kay Roy. Hindi na ako nakasagot pa nang tumakbo na siya paalis ng karinderya. Naiwan akong tulala roon at bago pa man makalapit si Lily ay nawalan na naman ako ng malay. Pagmulat ko ng mata ko ay nakita ko si Lily na nililinisan ako. Sinabi niya sa akin na nasa ospital daw ako. Tinanong ko si Lily kung anong nangyari at ikinuwento niya sa akin na 3 araw daw akong tulog. Sa 3 araw daw na yun ay hindi na nakita pa si Roy. Kahit ang katawan niya pero sa likod daw ng bahay ni Roy ay nakita ang mga bangkay ng mga tao at hati-hating katawan. Pinaalis na rin ng mga taong bayan sa baryo na yun. Tinanong ko rin si Lily kung nasaan si Lolo Jaime at ibinalita niya sa akin na patay na raw si Lolo Jaime. Natagpuan daw itong patay sa bahay niya. Nakonsensya ako roon. Wala man lang akong naitulong noon kay Lolo Jaime at Lily. Humingi ako ng tawad kay Lily dahil sa pagiging pabigat ko. Sinabihan niya naman ako na hindi raw ako kailanman naging pabigat sa kanya dahil kaibigan ko raw siya. Sinabi niya pa na noon pa man noong binalaan na siya ni Lolo Jaime ay kinutuban na siya. Tama nga raw ang sabi ng mga matatanda. Huwag daw basta-basta magtitiwala sa mga tao. Huwag din basta-basta magpapaloko sa angking ganda ng itsura. Sumang-ayon ako sa sinabi niya noon at magmula rin noon, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Noong nakalabas na ako ng ospital ay lumipat na kami ng baryo ni Lily. Hindi na rin namin muli pang pinag-usapan ang naganap sa amin at hindi na rin namin ikinuwento yun sa aming mga magulang. Gayunpaman kahit pilit namin kinakalimutan ni Lily ay mananatili pa rin sa aming mga utak ang naganap sa baryo na yun. Yan din kasi ang naging susi para magbago ang pananaw ko sa buhay sa nangyari sa amin. Doon ko rin napatunayan na hindi dapat nagpapaloko sa itsura ng isang tao. Dapat pa rin talagang maging mapagmatsyag at higit sa lahat maniwala sa kutob dahil yun ang unang nakakaramdam kung may masama nang nangyayari sa ating buhay.
Magandang